Good morning. Alas 6:46 in the morning. Tapos ko lang magkape. Maliwalas ang panahon. Hindi masyado makulimlim. Pero medyo maulap. Ayan o. Banayad din ang ilog. May isang linggo na po kami rito sa area namin. Sa bundok ng Sierra Madre. Yung partner ko tulog pa. Ayan. Sa duyan. Ito naman yung tulugan ko. Duyan din yan pero hindi ko binitin. Pinatong ko lang sa kahoy para may lapat yung likod ko. Partner ko. Sarap ng tulog. Pakiramdam niya naka-aircon. Nandito pa rin kami sa kalagitnaan ang Sierra Madre. Di masyado mahamog ngayon, pero meron pa rin hamog. Yan. Yung mga tinabas namin na kahoy, damo, parang hindi nagbago. Sariwang sariwa pa rin. Mahigit 1 linggo na yan pero sariwang sariwa pa rin. Hindi man lang nalanta. Ganon kasi kalamig dito sa lugar na to. Hindi nga kami nasisiraan ng pagkain dito Yung sardinas namin 3 araw ng bukas yun hanggang ngayon ando sa lalagyan na plastic hindi pa rin sira. Itinira-tira namin yun para sana doon sa aso na sumama sa amin. Problema, umuwi naman kahapon. Siguro nag-alala doon sa mga anak niya, mga tuta niya. Si Lucky Me. Wala na, ginawa pa namin ng higaan dito malapit sa apoy para hindi lamigin. Kaya lang umuwi umuwi si Lucky Me. Nag-alala pa nga kami baka hindi niya matuntun yung daan kasi first time din niya makarating dito sa gitna ng gubat. Madalas doon lang sila sa ibabaw ng kanilang tinitirahan. Pero ngayon sumama siya sa amin. Kahanong isang araw sumama sa amin. Kahapon nainip yata. May mga tuta kasi yun. Umuwi. Ganito lang po kami rito sa bundok tutulog kami nakaganyan lang. Bukas lang yan. Meron lang kaming bubong para do sa mga nalalaglag na hamog at saka siyempre mga kung anong insekto nasa ibabaw ng puno. Yan. Ibabaw ng kuwan namin. Malamig. Pagdating ng gabi rito sobrang dilim. Kahit tusukin yung mata mo hindi mo talaga makikita sa dilim ng paligid. Para ka nasa loob ng kuweba. Alas 7, eksaktong alas 7 yun ang eksaktong pagdilim sa lugar na to. Alas 6 medyo kailangan nakaprepare na kami sa higaan. May mga flashlight naman kami pero basta pinili namin humiga na lang ng maaga. Wala rin naman kaming gagawin dito walang signal. Kaya wala ka rin mapapanood, hindi mo rin magagamit mga cellphone mo. Ganito lang pag video. Dito kami sa actually pader yan ito mataas na bundok na yan, hindi lang kasi kita pader yan. Walang daan yan dyan kundi ilog lang talaga. Ito lang ilog, babaybayin mo paakyat. Halos dulo na rin yan. Ito yan kasi mga pader na yan, yung gilid na yan, wala talagang daan dyan, as in pader na bato yan. Napakahaba yan, ilang kilometro yan. Hindi mo pwedeng akyatin yan at
napakadulas, wala kang mahawakan dahil wala namang puno dyan. Ang mga halaman na kumakapit dyan sa bato lutang, kadikit lang sa bato, kaya hindi na masyado makita rito maraming halaman pero napakataas na niyan. Yan ang gusto namin maabot pero walang daan yan dito. Doon sa kabila, yung una naming pinasok na hindi kami natuloy. Hindi kami tumuloy gawa nung hindi kami prepare. 2 araw daw pala ng lakaran doon. Sabi nung kaibigan kong katutubo, sabi niya, 2 araw talaga ang lakaran dyan. May tulog sa daan bago ka marating yung tuktok na yan. At walang daan dito kasi sinubukan na namin dito. Kahit yung kaibigan namin katutubo, sinubukan ng akyatin yan sa dito dumaan pero wala daw talagang madaanan. Pader yan, yan. May kita mo yung palanas na yan sa tabi ng ilog. Diretso yan pataas doon. Walang kuan yan, walang pantayin diyan. Kaya pag umakyat ka diyan, para kang umakyat ng pader. Napakataas pa niyan, hanggang ibabaw pa yan. Mukhang mababa lang pag dito mo tingnan pero pag nandiyan ka na napakatagal na akyatin yan. Abutin ka na isang araw bago ka makarating doon sa ibabaw kung maakyat mo. Sa tuktok niyan, maraming mga kwento-kwento kaming narinig tungkol sa hiwaga ng kabundukan na yan. Kaya gusto namin i-explore. Ang daming hiwaga diyan. Tsaka ko na lang ikikwento sa inyo yung mga hiwagang kwento ng mga katutubo dyan. Isa na sa hiwaga dyan pag hindi ka welcome sa bundok na yan pagpasok mo pa lang kahit summer, kahit kalagitnaan ng tag-init bubuhos na ang malakas na ulan dyan. Maraming turista ng nagtangkang umakyat dyan pero hindi sila welcome. Tinaboy sila ng malakas na unos kalagitnaan ng summer pero pagbaba nila mainit naman. Magdidilim kagad ang paligid na yan at mapupuno ng hamog. Hindi mo na makikita kahit sandi pa ang pagitan mo ng iyong kasama. Kaya napakahiwaga ng bundok na yan. Kaya nung yung kaibigan ko na katutubo na dito na lumaki sa lugar na to, sabi niya hindi kami pwedeng umakyat na kami lang, kailangan kasama siya dahil masyadong delikado. Maraming mga kwento na hiwaga tungkol sa bundok na yan. Marami rin silang mga natuklasan, nakita yung mga matatandang dating nangangaso dyan. Halos pag nangaso dyan, lingguhan nakatira dyan sa bundok na yan. Sila yung mga nakasaksi. Yung iba doon nakakwentuhan pa namin bago bagay, yung iba buhay pa naman hanggang sa ngayon. Yung iba ay salin-saling kwento na lang. Pero yun ang gusto naming malaman tungkol sa bundok na yan. Kaya gusto namin aakyatin. May mga sapatos pa raw ng kabayo dyan, may mga kakaibang mga landscape, bato, at bukod doon maraming iba-ibang kwento na hiwaga. Tsaka na lang natin pag-usapan yan pag nandiyan kami sa tuktok ng bundok na yan. Naahon namin yan, kaya lang hindi ganun kadali ang pag-akyat yan gawa nung siyempre hindi lang po sakripisyo yung pagod, hirap. Kasi kung susumahin mo mula doon sa pagmumula namin na baryo, 1, 2, 3, mga 4 na araw bago kami makarating sa tuktok. Kasi yung 2 araw na lakaran yon, mula lang po yun sa paanan ng bundok, mula doon sa bahay ng aking kaibigang katutubo. Pero bago makarating doon, lalakad pa po kami ng 1 araw. Yung lakad na yon, hindi mo pwedeng hindi ka magpahinga ng 1 araw at sobrang sakit ng iyong katawan. Hindi mo kakayanin dumiretsong aakyat sa bundok na yan. Lalo na kung marami kang dala, kaya maobliga ka talaga na magpahinga. Kaya 4 na araw para makarating ka dyan. Hindi pa sure kung hanggang dyan talaga sa tuktok yon. Hindi pa kasama doon yung pag-explore ng lugar at paligid ng ng tuktok na yan. Kaya saka isa pa, syempre budget. Kasi yung mga katutubo na magbubuhat ng yung mga supply galing doon sa baryo, mahal ang singil. Gawa ng hirap ng daan at syempre mabigat din naman, gaya ng yung bigas, mga grocery.
at mga gamit sa pang camping tools, kailangan may nagbubuhat doon. At hindi mo kakayanin umakyat dyan kung ikaw lang magbubuhat, napakahirap. Kami nga na medyo sanay na, suko kami sa pagbibitbit ng aming mga gamit, lalo na kung paahon. Okay lang kung pababa, medyo maluwan, medyo mas mabilis kasi pababa. Pero pagkapakyat ka, yung 15 o 20 kilos na pasan-pasan mo, pakiramdam mo 500 kilo na nakapatong sa balikat mo, parang binibiak na yung balikat mo habang tumatagal. So ganito po kaya kinikwento ko po to para magkaroon kayo ng idea sa lugar na ito, kasi ito hindi pa na-explore talaga ito ng mga tao. Katunayan nga rito itong lugar na ito katutubo lang nakakarating dito. Kami lang ang mga hindi katutubo na nag-explore pa sa lugar na to, kasi ito sadyain na ito walang dahilan para pumunta ka rito kung hindi ka naman katutubo. Kasi ang katutubo kaya pumupunta rito, nangunguha ng uway, namumuhag ng pukyutan, at saka nangangahoy kung may order sa kanila na kahoy dati. Pero ngayon ko parang, kasi nga bawal na. Nung araw kasi hindi bawal ang pagputol ng kahoy dito basta katutubo ka. Pero ngayon pinagbabawal na rin, kaya wala na rin talagang umaakyat dito. At wala pong ibang daan dito kundi itong sapa na to, sa baba na yan. Yan lang po ang babaybayin mo. Hindi ka po makakadang kahit dito sa mga gilid-gilid niyan. Yan, bangin po yan, mukha lang masuka lang kasi kaya hindi makita. Sobrang tirik po yan. Pagka nakatayo ka dyan sa nakatagilid, halos yung ulo mo halos dikit rin sa isang ilang dangkal na lang nasa lupa, dikit dis lupa. Ganun po siya katirik. Ito lang medyo pantayin dito ng konti, gulod kasi ito, pero pagdating dyan sa ibabaw tirik na rin yan. Galing na kami dyan nung nakaraang nakaraang araw pa. Isa pa sa sakripisyo sa pag-explore ng mga lugar-lugar yung gastusin talaga. Mabigat ang gastusin kasi yung pagbili ng mga supply, bukod sa pag-travel expenses, yung mga supply na gagamitin mo, yung mga pagkain. Kasi yung mga kasama mo, siyempre kasama sa budget yon, mga katutubo. Bukod sa binabayaran mo sila, kasama yun sa supply mo. Alam naman, di mo sila pakainin, napakasalbahin mo naman pagbubuhatin mo tapos di mo pakakainin. Kung saan mo sila isasama, kailangan bayaran mo yung araw nila. Siyempre may mga pamilya din yan, tapos siyempre kasama sila sa budget. Pero napakalaking ginhawa kung mayroong mga katutubo na tumututok na tulungan ka sa yung pag-explore dito sa mga ganitong lugar. Dahil unang-una kabisado nila ang lugar, sanay sila sa kabundukan, nababalaan kanila kung may mga saan yung mga lugar na dapat na hindi mo puntahan at mapanganib. At yung halaman lang yung alingatong. Pag hindi mo kilala yon at nasagi mo yon, sigurado iyak ka talaga. Iyak ka sa sakit na mararanasan mo. Sabi nga ng Hapon Pilipino atapang, pati halaman atapang din. Kasi alam nang yung karamihan yan tungkol sa alingatong pero siguro maraming hindi nakaka-experience yan kung gaano kasakit. Para kung titingnan mo, ordinaryong halaman lang yon, pero wala rito doon banda may nakita ako. Sa susunod ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng alingatong na yan. Mukhang harmless siya, mukhang wala siyang idudulot na panganib sa'yo, pero napakapanganib po yun, nakakamatay po yun pag nasobrahan ganun. At napakahirap gamutin ng pinsala na idudulot nun sa'yo at talagang iindahin mo. Kaya dapat medyo maingat ka at may kasama kang mga professional o hindi man professional, mga sanay sa mga ganitong bundok. Siyempre kagaya ng pagiging mountaineering, hindi po pwedeng basta ka na lang umakyat sa isang lugar na hindi mo inaalam ang kalikasan dito o anong mga mayroon dyan. At saka siyempre kailangan ng proper information and siyempre knowledge sa mountain hiking and mountain climbing.
Kung mayroong makukuha mga training sa mga sanay na, mga professional na, mas maganda kung nakakapag-training ka tungkol sa pag-akyat sa mga bundok. So, ganito na lang mga brother and sister, naway subaybayan nyo pa yung mga video na i-upload ko at sana tumagal pa kami rito, no? Gusto ko sanang tumagal pa kaya lang yung siyempre yung budget namin hinakapos na kami. Hindi ko alam kung kakayanin pa namin umakyat. Gusto ko talaga ang akyatin. Ilang taon na namin pinagpaplano akyatin yung bundok na yan. Yung pinakatuktok. Hindi kami matuloy-tuloy kasi minsan kahit summer, pag pupunta kami rito nag-uulan. Siguro hindi kami welcome ng mga time na yun. Pero ngayon tingnan mo, maliwalas ang panahon sa kabila ng pagiging tag-ulan. Tag-ulan na ngayon araw ng July. Ay, buwan ng July. Tag-ulan na ngayon pero makulimlim lang siya pero hindi siya umulan. Nung mga summer pupunta kami dito, mga Abril, Marso, grabing ulan, halos walang tigil ang ulan dito. So, salamat naman at welcome na kami sa bundok na to. Sabi ng mga katutubo, welcome na kayo at inayunan na kayo ng panahon. Next time sana masunod na pagbablog ko nandun na ako sa kaibabawan ng bundok na yan, bundok ng Sierra Madre. Bagot napakaraming bundok ng Sierra Madre, isa yan sa mga pinakamataas na bundok. At doon marami akong may papakita sa inyo tungkol doon sa mga hiwaga ng kabundukan na yan. Kasi wala talaga, yung kabundukan na yun, walang ibang daan yan, nag-iisa lang daan yan. Maraming nagtatangkang pumunta dyan pero naliligaw, hindi nila makita ang daan kasi ang daan yan isa lang. Kahit saan ka umikot yan, mababangga ka, pader, paligiran siya ng pader o kaya bangin. Kaya hindi ganun kadali ang pag-akyat dyan. Kailangan talaga doon sa tamang daan ka. Tamang daan, yun, parang parang relihiyon yata yun. Doon ka sa tamang daan na dumaan para makarating ka dyan. Kung hindi ay maliligaw ka. So yun lang po mga brother and sister, maraming salamat sa inyo at naway suportahan nyo yung mga video ko para sa mga susunod naming adventure sa kagubatan. God bless.